siya last week. So, 12 years. So, 12 years para po ako graduate ng elementary school. And I'm just getting started. Have you been in Antarctica? Ano Yes yung po. experience? I've been po sa Antarctica. Naglaway po kasama ng mga penguins noong 2016. Bakit kayo sumul? Saan po? Sa wall? Sa wall? Wala naman po. Hindi po Game of Thrones. Pero ano po, actually, nakapunta po ako doon, pero magugulat po kayo, hindi po kauna-una ang Pilipino na nakapunta doon dahil sobrang dami po Pilipino nag-work sa cruise ship. Puro Pilipino sila na nandun. 25 countries out of 195 countries na UN registered countries. Yan. So, isang malaking karangalan dahil siya yung kaunahang OFW at siya rin ang youngest Pilipina na nag-travel ng ganito. Meron nang nauna sa kanya na dalawang Pilipina, mga US passport, kasi mga dual citizen. Ang kakaiba sa anak ko, ang ginamit niya sa lahat ng travel niya niyan ay Philippine passport lang talaga. Pwede tayong mag-travel at hindi lamang dito sa mga Asian countries o kahit pa sa passport ranking natin ay I think pang 75 tayo ngayon, pero nagamit natin ang passport sa buong mundo. Nagagamit. Walang Guinness World Record na nakikilala sa ganyan. Merong katumbas siya, nakatumbas ng Guinness World Record yung I think Nomad Mania. Siya yung nagmo-monitor ng lahat ng travel. So, at least naandun na yung pangalan, kauna-unahang Pilipina. W sa bansang Kuwait, dinala ko siya doon pagka-graduate na ng UP, dinala ko siya sa Kuwait para magtrabaho as quality control manager ng Maidan Clinic. After ng ilang years, nagbakasyon ako ng Pilipinas, pagbalik ko, wala na sa Kuwait. Naandun na sa Iraq. Nung tinawagan ko sa Iraq, wala na rin. Nagpunta na rin ng Vietnam. Doon na nagsimula yung pagka-travel niya na talagang hirap din ang pinagdaanan ko dahil lagi ka nag-aalala eh. Lagi mong inisip na sa may anak ko eh, lalo na babae. Kailan nag-backpack? 2013. I think 2014, 2015, ganyan. Nagbabackpacking lang siya. Sinubok lang niya, pati sila ng mga kapatid niya, pero talagang nagustuhan niya. Masaya ang puso niya sa ginagawa niya. Kaya hindi na namin pinigilan kahit na halos lagi kaming worried eh kung nasa siya. Lalo na pinupuntahan niya yung mga lugar para sa mga turista. Kaya pasok agad siya para lang matapos na ito. Dahil hindi talagang matatagalan. Ito lang nagpatagal sa kanya. At hindi po pwede kasing lalagpasan. Hindi po pwede hindi niya makukuha dahil kasama yung sa requirements ng verification. So, talagang nasigatan talaga. Anong pangyayari yun? Anong pangyayari yun? Mayroong isang lugar sa Sudan sa Pakistan na napakalayo na kinakailangan niyang puntahan dahil yun ang hinihiling ng mga ng request. Dokche, dito tayo. Okay. Mahirap po talaga. Pero I think it's just like proof it's possible. Natutunan ko po kasi nung nakatira po ako sa Middle East, na, di ba, very diverse, na kaya mo natin mag-survive as Filipino basta madiskarte lang po talaga. And of course, I've been to car accident sa Pakistan, tumira ako sa boat, ilang beses ako na sa mga immigration, pero ang proud ko lang po talaga, I've never been involved in any problems sa immigration, sa police, or anything, because I am a proud OFW. And alam ko na kapag naggawa ko ng problema, yung mga next na pupunta magkakaproblema. And it's my dalawang countries, Syria at saka Sudan. Kasi sa Syria po, may rules pala ang gobyerno ng Syria that a Filipino woman, like a single woman, cannot enter Syria kasi nga meron sa mga OFW na mga tinatawid galing Lebanon at Jordan, papasok ng Syria. So it took me 2 years na iba't ibang rejection sa Sudan po, which is my last country, pinaka-nahirapan dahil 2 years na po civil war. And 7 months po ako nag-try na makaulit na makakuha ng visa until they granted me a visit visa. And ako po yung third tourist na pinapasok nila sa bansa. And I think Filipinos to help them recover their economy. So, ginawa ko po survey lang sa Sudan. Ang unang trabaho ko kasi ay OJT sa Philippine Office, Labor Office.
under Laban Josephus. Kaya Jimenez, ako po talaga maging attaché or ambassador. And during that time, syempre, di ba, taga-UP ka, marami kang pangarap. And the first task ko was to document the flight ng mga runaway na domestic helpers. 20 years old ako nag-document ng mga runaway na bilateral, I didn't know. And sabi ko, one day, I'm going back to the Middle East. And this time, gusto ko na iba naman ang tingin sa akin as Filipino. And I can't do that. Sabi ko, hindi na rin ako para siguro siya pang diplomat or politics. So, in that time, bago lang yung panahon ng mga Instagrammer, vlogger. So, I'm one of the first travel bloggers sa mundo. Wawa tayo or what. Now, the advocacy is different. I am an OFW, but I want them to know that there's a new breed of OFW. If there's land-based, there's sea-based, and now we are the digital nomads. We are remote-based. To return, kasi I want to return with an impact, with a voice, na may magagawa ako. And now, I want to advocate and like travel now. The next goal, I've done traveling every country. I want to travel every regions and provinces in the Philippines and teach yung mga mga kabataan, mga high school and college or mga sasangguniang kabataan to tell them the alternate way to make money, not to have guts and then you become digital nomad. An OFW Ma'am, parang yung financial needs. Nagsimula po ako, I had money when I was young. And then, ayun yung nagsimula. Then, noong 2013 po, nung nagpita ko ng corporate job, nag-start po ako mag-travel vlog, which is, kung kilala niyo po ako noon, I was catch of the Two Monkeys Travel. So, I had sponsorship. I was sponsored by Turkish Airlines. Magaling lang na po na nakatulong sa akin, I ended up working with tourism boards. So, di ba sa Philippines, there's Department of Tourism who's promoting Philippine travel. But I was invited to work with different tourism boards, ministry and secretary ng mga bansa nila to promote their country to my audience. Bago government of Senegal, Gambia, Montenegro, I worked with them, which also helped me eventually with forming my companies in Dubai. So, alam ko yung hirap ng passport. And until now, Filipino ako and kita niyo naman po sa itsura, sa accent, at sa lahat. I started my company, Filipino Passport, anywhere they are, especially in countries na walang embassy at consulate dito sa halimbawa, dito, walang Sudan embassy sa Pilipinas. Paano tayo makakapunta sa Sudan? And which I think is good because we can help the government regulate sino ba yung magtatago lang or talagang legit tourist or business or magtatrabaho. And with my experience, I travel to countries with it means, first, I need to collect passport stamp to prove that I've been there and I ate the food, I experienced it. Second, I network. I wanted to become a diplomat, but if I can so I work with different mga sa mga immigration and to get them contacts. How can I bring Filipinos there legally with what you call it, with their support. Pero I don't do recruitment, I don't do anything kasi yung tatay ko, OFW, with Protect. Ako po tourism. So mostly pang tourism. And then I have travel with Catch.com. So yung mga gustong mag-travel pero hindi malalakas ang loob ng pamilya nila, sama na lang kayo sa akin. Let's go to Mongolia, Antarctica, at iba pang lugar. Kaya pag may nagtanong, nakapunta ba talaga si Catch sa ganyan? I've been verified by Nomadmania. It's like the Guinness of world travelers. And at the same time, halos lahat po ng bansa na napuntahan ko, kahit Djibouti at kung ano man, may Pilipino. So may magagaranti sa inyo na nandun po ako. Sa OFW, enjoyin nyo na nakalabas kayo sa Pilipinas at may mga opportunities na makapag-apply kayo ng visa kung dyan man. Dyan po nagsimula. And then, like, yung experiences. Ngayon, enjoyin nyo na yung buhay nyo. Travel na, mas mura na yung mga flight tickets ngayon. At saka mas mabilis na yung visa. Pero at the end of the day, lahat ng natutunan natin sa abroad, we have to go back home. Like, we need to help the Philippines.